So ito nga si Inday, nagpunta siya sa Mindanao para bisitahin yung mga biktima, mga namatayan and mga na-injured sa lindol. So dumiretso siya sa mga hospitals. Ang sigaw ng mga taga Mindanao. Jansan yata ire. Ikulong na yan, Sara ikulong na yan. Eh di napahiya, 'di ba? Napahiya, sabay takbo doon sa kanyang daladalang chopper. Hindi ko maintindihan. Alam niyo itong chopper na ito, na ano ito trademark ito ni Sarah. Kanino niya kaya hinihiram yan? Alam mo, feeling ko, ito yung pag-aari. Feeling ko lang naman, opinion ko lang naman ito. Hindi kaya ito yung pag-aari ng KOJC na kuno, kuno na pag-aari ni Kibuloy ng KOJC, pero ang tunay na nagmamayari mga Duterte. Anyway, kung kanino man galing yan, alam niyo po, ang bawat trip, kada isang trip ng helicopter, hindi po bababa ng 200,000 yan. Tapos ganyan pa kalaki. Hindi siya simple chopper. Baka nasa 250 to 300 minimum. So, ganun po ang halaga niya. Isipin nyo ha, meron pa siyang carpooling, magtipid sa petrol. Tapos siya, bibisita, naka-chopper. Ano, feeling presidente? Feeling presidente na itong buhan na ito. Ito pa sasabihin ko, di ba ako tapos? Nagpunta nga siya doon sa mga biktima. Kung talagang tunay siyang may malasakit, kung talagang alam niya yung trabaho niya, ang una niyang pupuntahan po yung mga local government, local authorities. Like say, yung mga mayor, yung mga governor, mga LGUs, DSWD. Unang-una, gaya po ng ginagawa ni PBBM, unang-una, ang pagdating mo sa lugar, ang pupuntahan mo, ang pupulungin mo, yung mga local authorities. Alamin mo kung ano yung sitwasyon, kalaki ang pinsala, may mga injured ba, may mga namatay ba, ano ang pangangailangan, ano yung mga pangunahing pangangailangan ng mga tao, urgent, of course, water and food, shelter, yung mga nasiraan na talaga ng bahay, di ba? And yung rescue, nandiyan na talaga, yung may re-rescuehin man. Tapos, ang susunod dyan, siyempre, yung mga nasa hospitals, and then yung financial support dahil yung iba, hindi makakapagtrabaho, yung iba, di ba, nasira yung establishment. So, sa sila magtatrabaho. Kaya nga, yung unang-unang ginawa ni PBBM bago niya pinuntahan yung mga biktima. Inalam niya muna kung ano yung sitwasyon, yung buong sitwasyon para makapagplano. Itong si Inday, palibhasa, ang adhikain nito is magpoto-poto lang. Magpoto-poto, bida-bida. Bida-bida, kunyari, nakikisimpatya. Anyway, yun lang naman talaga dala niya sympathy. Hindi ba sa bawat news laging sinasabi, nagpadala ng simpatya. Kailangan ba ng tao ng simpatya? Ang kailangan nila tulong sa panahon ngayon, tulong, hindi simpathy. So pupunta siya sa hospital, ayan, makikipag-usap siya, makikipagkwentuhan, anong nangyari, kesyo ganyan. Tapos picture, yun lang. Tapos aalis na siya. Kailangan ba nila yun? Tapos ano pa sabi niya, sa panahon ngayon, kailangan daw ipaintindi sa mga biktima kung ano yung sitwasyon, kung ano yung pangyayari, nangyari sa kanila. Sa tanda nila na yun, hindi pa ba nila alam kung ano yung nangyari sa kanila? At kailangan mo pang ipaliwanag. Napaka bobo nga. Pupunta ka sa isang lugar na nalindol, ang una mong pupuntahan mga biktima, hindi mo pa alam kung ano yung sitwasyon ng iba. Hindi nga organize ang utak nito. So, paano ito tapos nangangarap maging presidente? Siyempre, ang una mong pupuntahan dyan, yung mga local authorities, LGUs, DSWD, DPWH, kung may governor man dyan, hindi ba ganun dapat? Kasi aalamin mo kung gaano kalawak yung pinsala, ano yung mga pangangailangan para makapagplano. Hindi mo na, ito sunog, lindol, landslide, bagyo, bulkan. Ang laging ginagawa ni PBBM, pinapauna niya na lahat yung kanyang team. Like unang-unang sasaklolo yung mga LGU, DSWD, tapos papadala na yan ng shelter. Dire-diretso po yan. Para bago siya dumating, kumbaga nakaset na, nakabigay na ng paunang tulong ang gobyerno. May pa-cash assistance pa. Sa panahon ni Digong, walang ganyan. Sana yung susunod na ipag-pray po natin, huwag pa lang sana. Ipag-pray po natin yung susunod na magiging presidente, may tunay na malasakit. Di ba? Ito, kahit laging may pa-cash assistance.
sabi nila ang dami daw ano ginagastos ni PBBM. Yes po, yung mga intelligence funds niya diyan na rin ginagamit sa pagtulong. At least ito napupunta talaga sa tao. Hindi po 2,000, 3,000 ang pinamimigay. 5,000 each. Sunog, landslide, bagyo, volcano, lindol, 'di ba? Tapos buong araw pakain. So ilang libo 'yon. Kung maaalala niyo nung sa Cebu, 'di ba, yung nagkaroon ng sunog, bagyo, landslide. Hindi po sila tumigil ng pagpapakain hangga't hindi nakakabalik sa normal na buhay ang mga tao, makabalik sa kanilang mga bahay. Talagang tinulungan nilang i-build yung mga bahay nila. Tapos pakain pa 'yan. Breakfast, lunch, snacks, dinner, may pa vitamins pa, may pa playground pa, may pa swimming pool pa, may pa cinema pa. Gano'n po katindi. Laging gano'n ang dumarating na tulong kapag may mga biktima ng kalamidad. Dapat gano'n. Hindi yung pupunta ka, kagaya nito ni Inday, pupunta ka sa biktima ng kalamidad, dediretso ka sa hospital, kakausapin mo yung mga biktima. Ano sasabihin mo? Nakikisimpatiya po ako, kayo po ay, kung kayo man ay namatayan, or kung kayo man ay na-injured, or kung kayo man ay nawalan ng bahay, nawalan ng trabaho, ako pinakikisimpatya. Ang tanong, anong tulong ang dala mo? Magpapapicture kami sa'yo? Yung bang papicture sa'yo, maipambabayad ba namin kapag gusto namin bumili ng pandesal sa paninderya? Di ba? Ewan ko sa mga tao. Problema rin kasi mga tao no? Masyadong mabababaw po ang kaligayahan. Picture okay na. Nagpa-picture lang, pwede na maging presidente. Nagpa-picture lang, nakipagkamay lang, hinitian ka lang, pasado na sa kanila bilang presidente. Puro picture. Kaya yun ang nangyari sa panahon ni Digong. Mura-mura lang. Digong, murahin mo nga ako. Tukotsinda ka. Sige, binoto, presidente. Yun ang gusto nila.